Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So ngayon, pag-usapan natin ang mga possible scenarios na darating tungkol nga po dito sa impeachment process ni Vice President Sara Duterte. Dahil alam naman natin na this upcoming May 11, Monday, if I'm not mistaken, magkakaroon po ng botohan na sa plenaryo. And according kay Representative Terry Redon, we have 215 votes. So, same votes last year, 'di ba, ng mga kongresista na bumoto ng impeach kay Sara. But because of the Supreme Court, mayroon tayong sinusunod na rules na kaya lamang SC dito. So, na-dismiss ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Hindi dahil sa wala na siyang kaso, na-dismiss ang impeachment ni Vice President Sara Duterte because of technicalities. Now, anyway, to make the long story short, nandito na tayo sa pangalawang impeachment. So, according kay Representative Terry Redon, 215 votes. Meron na daw ang House of Representatives. Now, eto na. Dahil alam naman natin na mukhang may impeach itong si Sara Duterte. Automatically ba, pag dumating na sa Senado, pwede bang makonvict agad itong si Sara Duterte? Siyempre, unang-una, mga minamahal, meron din kasing sariling rules ang Senado dito. Kung sa House of Representatives, kapag nakakuha ka ng 1/3 vote, considered ka na as impeached na public servant. So, yung article of impeachment, pinapadala sa Senado. So, ngayon, yung Senate Impeachment Court, pagdating sa Senado, mga minamahal, hindi automatic na convicted si Sara Duterte. Magkukonvene ang Senate bilang impeachment court kasi meron silang sariling proseso. Una, yung pagtanggap ng article of impeachment, pag-adapt ng rules, motion, presentation of evidences, and lastly, yung votings. Parang paras lang din yan sa House of Representatives. They will determine kung mayroong sufficient in form, sufficient in substance, pupunta na dyan sa House Justice Committee, 'di ba? Bibigyan ng probable cause or hindi, hanggang sa umabot sa plenaryo, hanggang sa may impeach. Dito naman sa Senado, mga minamahal, titingnan nila yung unang-una jurisdiction, yung rules, 'di ba? Meron silang sariling process pagtanggap ng articles of impeachment, pag-adapt ng rules, ng motion, presentation of evidence, and votings. And sa tanong na pwede bang makonvene, hindi na matuloy ang impeachment ni Vice President Sara Duterte, sad to say, yes, oo, mga minamahal. Kasi collegial body ang Senado. Pwedeng bumoto ang Senado sa maraming question. Okay? For example, alam naman natin na nandyan yung mga kupal. At saka yung minority, medyo malakas pa din. No? Nung una nga yung minority, mga minamahal. So, pwede silang magkaroon ng motions tungkol sa jurisdiction, tungkol sa constitutionality, sa dismissal, postponement, continuation after resignation, at iba pa. Pwede magkaroon ng mga ganon. Kaya, theoretically, may scenario na pwedeng umabot sa Senado, pero madidismiss. Hindi matutuloy or hindi aabot sa conviction. Ngayon, ang pinaka-last dyan is 2/3 votes of all senators. Very madugo, di ba? Gets ninyo? Bago nga makakating sa 2/3 votes, madugo yung aabutin eh. Kasi, pwede nilang harangin, di ba, mga minamahal, pwede silang, wala na. Dito pa lang i-dismiss na natin, 'di ba? So, kung kulang ang boto natin sa 2/3 votes, pwedeng ma-acquit. Etong si Sara, impeach lang siya sa House of Representatives, pero acquitted siya dito sa Senado. Like, for example, kinasuhan mo ko, yes, pero guilty ba ako? Parang ganon, 'di ba? So, basically, ang mangyayari, walang removal, walang disqualification. Ganon ang mangyayari, 'di ba? So, posible talaga, mga minamahal, na hindi na matuloy ang impeachment sa impeachment court, which is sa Senado, kung itong si Sara Duterte, for example, una, mag-resign, pwede nang hindi yan matuloy, 'di ba? Pangalawa naman, nawawala ng jurisdiction, kasi pwedeng harangin ng Senado, lalo na yung minority, or pagbobotohan sa Senado. So, anyway, wala pang malinaw dyan, mga minamahal,
na precedent ang Supreme Court. Tungkol nga po dito sa kung ititigil ba ang impeachment kapag nag-resign ng respondents or itutuloy yung trial. Kaya nagiging siya constitutional question, political question or legal debate. Yan po yung nangyayari sa atin ngayon. So, meron din diyang paliwanag itong si Ping Lacson. Panoodin natin mga minamahal. Hindi nawawalang posibilidad na harangin sa Senado ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte, lalo't may mga senador na kilalang kaaliado niya. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, sakaling maitawid na nga ng Senado ito at may mga kumontrang senador, ano ang senaryo na nakikita mo? Jiggy, sakaling may kumontra sa pag-convene ng Senado bilang impeachment court ay mauuwian sa botohan. At sa terminology nga ng Senado, they will divide the House. Yan ang sabi ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson. At bagamat kahit si Senator Lacson, naniniwala siya na kanila talagang jurisdiction at kapangyarihan nila yan at trabaho nila yan na mag-convene bilang impeachment court. Tandaan natin, Jiggy, na bago maging impeachment court ay Senado sila. Ibig sabihin, anumang motion ng ihain sa sesyon, for example, ang pagkontra ng pag-convene ng impeachment court, kailangan talagang isailalim sa botohan. At kung sino ang mananalo sa botohan o kung ano man dyan, magkukonvene o hindi magkukonvene ang makakuha ng mayorya ng boto, ayan talaga ang mananaig bilang collegial body sila. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Sir, pwedeng hindi mag-convene kung mananalo yung ganong boto? Yes, that's a possibility. Kasi nga, 24-member court ito, na kung ano yung sabihin ng majority, yun ang ruling ng court. No? So, Senate yung mag-rule as a body kung magkukonvene ba kami o hindi. I'm sorry, it's not the impeachment court who will decide by a vote of majority. Paano, Mean, kung sakaling yung mayorya ay hindi bumoto para mag-convene bilang impeachment court? Paano mangyayari dito? Alam mo, Jiggy, masalimuot na usapin yan dahil sa ating konstitusyon ay sinasabi talaga may powers ang Senado at may jurisdiction sila over impeachment trial. And for the trial to happen, it has to convene to be an impeachment court. Pero kung yung mayorya nga ng mga senador ang talagang pumoto na hindi ma-convene itong impeachment court na ito, ang sinasabi dyan, posibleng itong isyong ito umakyat pa hanggang Korte Suprema. Narito muli ang bahagi ng pahayag ni Senator Lacson. Sinasabi ng Constitution, mag-constitute kayo as an impeachment court. Pwede may magdala ng case sa Supreme Court. Magulong ng Supreme Court, kailangan mag-convene kayo. At yun nga, Mean, no, paano kung mag-convene naman ang Senado bilang impeachment court tapos ibaba ng Korte Suprema kasi may nakabinbin pa mga petition sa Korte Suprema din. So, paano magiging sitwasyon din dito? Speculative pa tong pag-uusap natin, ano? Hindi natin alam kung mangyayari yung scenario na yan, pero just in case, Jiggy, sige, pag-usapan natin kung sakasakali na yung Korte Suprema ay maglabas naman, kabaliktaran, temporary restraining order para hindi mag-convene ang Senado bilang isang impeachment court, ang sabi ni Senator Ping Lacson, just the same. Pagbobotohan muli ng mga senador kung susundin ba o hindi yung kautusan ng Korte Suprema. Bakit? Dahil nakasandig sila sa nakalagay sa konstitusyon na may jurisdiction ng Senado at powers over impeachment cases and impeachment trial. Pero nariyan din yung usapin, Jiggy, na para makasiguro na makonvene ang impeachment court na yan, dapat solid ang numero ng mayorya sa ilalim ng liderato ni Senate President Soto. Bakit? Kasi ang nagtitreten naman talaga, Jiggy, na questionin at kontrahin yung pag-convene ng impeachment court ay taga-minorya. Kung naalala mo, yung sinabi natin sa ating live nung nakaraang linggo, si Senator Robin Padilla yung nagsasabi ng possibility talaga na kontrahin nila yung pag-convene ng impeachment court. Pero kung magbotohan at talagang solid ang mayorya, and then mananalo sila. So matutuloy yung pag-convene ng impeachment court. Narito naman ang bahagi ng pahayag ni Senator Lacson kaugnay sa usapin na yan. Wala naman yung ugong-ugong. Wala naman ditong sikretong kudita eh. At Mean, gaya nung nabanggit din ni Senator Lacson na nakaraan, kumbaga naghingi siya ng advice sa isang former justice. Paano yung mga iba senador na hindi rin abogado?
Marami sa kanila ay talagang naghahanda na, no? Bagamat sabi nila hindi naman bilang parang sigurado na sila na may impeachment trial na mangyari, pero mainam na nga nahanda. At isa sa mga paghahanda at napag-uusapan ng ilang mga senador ay magtalaga ng isang tinatawag na impeachment manager. At yan nga ay posibleng si Senator Kiko Pangilinan bilang isang abogado. So ano bang trabaho ng isang impeachment manager? Basically, ang sabi sa atin ay magtitimon siya doon sa impeachment court and make sure na nasusunod ng maayos yung proseso, yung rules of court at yung rules of impeachment. Pero nothing is final yet, Chigi, kasi kailangan mayorya ang magtakda niyang impeachment manager na yan. At syempre, dapat tanggapin ni Senator Pangilinan yung trabaho na yan. Dahil ayon nga sa kanya, nung nakausap natin siya kanina, marami pa siyang ibang responsibilidad sa Senado at ayaw niya rin. So, to make the long story short, guys, gaano ba kadami yung majority at minority sa Senado? So, actually, if I'm not mistaken, yung minority madami. Yung majority konti lang. Search nga natin. Majority and minority Senate. Okay. So, sa 20th Congress, mga minamahal, okay. Sa majority block, sa 20th Congress, we have Senate President Pro Tempore Tito Soto, Senate Pro Tempore Ping Lacson, Senate Majority Leader Mig Subiri. Nandyan si Bam Aquino, Pia, Ejercito, Win Gatchalian, Rizon Teberos, Lito Lapid. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, 15 sila. Tapos, dito naman sa minority, mga minamahal, okay, minority. Majority, mga minamahal, nasa majority block, yung mga binanggit ko kanina, at sa minority is 1, 2, 3, 4, 5. Diba? 5. Actually, hindi to yung latest eh. Hindi to yung latest. Mga minamahal. Nawawala yung latest. Leadership ni Tito Soto. Nawawala dito. Okay. Hinahanap natin mga minamahal. 2025. Oh, ito nga. Majority. So, yung minority madami pa din. Tama tayo. Minority, nandyan si Alan Peter Cayetano, Bato de la Rosa, Jinggoy, si Chis Escudero, Senator Bongo, Marcoleta, Lacson, Aimee, Joel Villanueva. Yan naman yung nila, 'di ba? Minority sila. So, ang majority, madami pa din na majority. So, ngayon, titingnan natin, sana maibalik yung integridad ng Senado kasi integrity at the end of the day ng Senado ang nakasalalay dito. So, kaya nga na sinabi ni Robin Padilla, yung minority, trabaho nilang mag-oppose. Tangina mo talaga, Robin eh. Pahamak malala eh. 'Di ba? Alright, mga minamahal, yun po. Anyway, it's me again, Alicia ninyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.